Number one, yung mga may mga anak. Kasi yung may mga anak, hirap yan magtrabaho. Tatanggihan ka agad ng ano yun eh. May anak ka, mahirap kasi ganyan. So ano po pakiramdam ka, partner, na yung simpleng garahe po ninyo ay naging isa ng kumikitang pwesto or kumikitang negosyo? Gaano ba kasarap sa pakiramdam yung ganong klaseng fulfillment? Masarap po kasi meron ka natulungan na bagong empleyado. Kasi yung kinukuha namin doon, yung mga kapitbahay lang din namin. Number one, yung mga may mga anak. Kasi yung may mga anak, hirap yan magtrabaho. Tatanggihan ka agad ng ano yun eh. May anak ka, mahirap kasi ganyan. Sa amin hindi. May anak, mas gusto namin, sinasama pa nila yung anak nila doon sa trabaho. Sa pagsisimula po ng negosyo, paano nyo po pinush through yung sa planning, tapos yung gaano po kahirap or madali po ba sa part ninyo na magtayo at mag-take risk po para po magsimula ng isang negosyo? Sa pagtayo ng business, kailangan talaga may plano ka dyan eh. Hindi yan basta-basta papasukin mo eh. Aralin mo, ano ba yung gusto ng tao, ano ba yung pwede mong maging business. Kasi maraming klaseng business eh. Number one, pagkain. Kasi yan ang kailangan ng tao, araw-araw kumakain ng tao. Pero yung category, from karinderya na i-upgrade mo siya ng medyo mas masarap yung luto, dapat doon ka pumasok. Kasi yun ang babalikan ng tao. So doon kami nag-concentrate na hindi siya mahal, pero yung lasa, talagang sasabihin mo, lutong bahay. So ngayon po, masasabi niyo ba na yung Alicia's Bulalo ay one of the best or maybe the best in Muntinlupa? Masasabi po namin kasi talagang inaral namin maigi yung lasa niya na kailangan mapalabas natin yung sabaw pa lang niya. Nainganyo na kayo. Tapos, hindi siya ganun kamahal.